Ang title po natin ngayon, tutuloy-tuloy na po natin, wala nang intro-intro. From tent to building through faith. Grabe no, pres, no? Oh, grabe naman. Hindi ka pa maniwalang buhay yung Diyos na kumikilos. Tama po ba, no? 3 po kasi yung preaching na pinipare ko for this week. Kahapon, sa intercession. Wednesday ngayon, Sunday. Hindi po siya series. Kaya hindi ko alam kung anong unahin ko. And I pray to God, Lord, ano para sa intercessors, ano para sa Wednesday, ano para sa Sunday. And hallelujah, to God be the glory. Kahapon, shinare po namin about high priest, saktong-sakto sa mga intercessors. And today, na-amaze ako sa umpisa pa lang. Lord, ikaw talagang director. Sa'yo talaga nagmumula. Marami pong salamat. Napakaganda niyan. From tent to building through faith. Our verse was taken from the book of 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to 10. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God. Kasi na-struck ako dyan sa verse 5 kasi merong fashion na binabanggit dyan eh. Kasi ang binabanggit ng Panginoon dyan is bibihisan tayo ng bagong katawan eh. At ang fashion designer daw natin ay Diyos. Grabe no? Verse 5 no? Sabi doon, now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. For we live by faith and not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due to us for the things done while in the body, whether good or bad. Lahat po tayo yumuko, tayo po yung manalangin. Ama, marami pong salamat, O Diyos. Tunay nga na ikaw tapat, tunay nga ikay dakila, tunay nga na wagas ang pagmamahal mo sa bawat isa. Marami pong salamat, Lord. Dahil bago mo pa kami nilikha, Lord, pinrepair mo na lahat ng kakailanganin namin. Hanggang ngayon, Panginoon, inihahanda mo pa, Panginoon, ang aming mga eternal dwellings, Panginoon. Marami pong salamat. And right this very moment, Lord, inihingi ko ang iyong pangunguna. Kayo lamang ang makita ng bawat isa. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento para may pahayag dito sa mga taong mahal na mahal mo ng lubos ang iyong kalooban. Lord, alisin mo ang anumang mga gumugulo sa isip at puso ng mga kapatid kong ito para hindi makapasok ang iyong salta. I rebuke everything that the enemy is doing right now, Lord. Kayo ang manaig sa mga sandaling ito. Buksan mo ang spiritual ears at spiritual eyes ng mga kapatid kong ito. Nawa ang bawat salta na maririnig namin ngayon is maging pundasyon namin, kapulutan namin ng lakas, encouragement. Ilakaran namin, Panginoon, ang nais mong lakaran hanggang makarating kami sa aming karoroonan na inihanda mo sa amin. Marami pong salamat sa iyo pong mapulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. At ang lahat magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Life here on earth ay napakahirap naman po talaga. Totoo po yan. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman tao, mararanasan mo pa rin kahirapan dito sa mundo. Kahit napakarami mong pera, andun pa rin. Kaya ang daming mga mayayaman nagpapakamatay. Ang daming mayayaman, hindi nila alam gagawin nila sa buhay nila. So it's not about the money. Talagang given that habang nakatungtong ang paa natin dito sa lupa, dito sa earth, talagang puno ng kahirapan. Sinabi naman ng Panginoong Jesus yan eh. Tama? Bago siya umalis, that in this world, you will suffer tribulations.
But take heart, I have overcome the world. Hallelujah. 5 points lang po tayo. 4 nga lang. 4 lang pala. First, our earthly body is temporary. Okay ba yun? Alam mo, napakagandang encouragement yan na maalaman mo na etong ating katawan na mahina, na nasasaktan, na nagkakasakit, na nadararang, na natutukso, etong katawan na to ay temporary lang. We're not perfect. We will never be perfect dito sa katawang ito. Dahil simula na nagkasala si Eva at Adan, this body is bound na talagang mawala, mag-perish. Okay ba yun? Sabi diyan sa verse 1, for we know that if the earthly tent we live in is destroyed. Paul mentioned this body that we have here right now as a tent. Sino pa may alam ng tent dito? Siyempre, lahat naman tayo, no? Ano pong yung pag ikay tumira sa tent, nagka-camping ka, or nag-staycation ka, may tent. Meron po ba rito yung permanente ng tumira doon sa tent na yon? Of course not. Kaya ka naglalagay ng tent sa mga Boy Scouts, whatever, is temporary shelter. Tama, no? Kapag yung pupunta ka saan, temporary lang. Hindi yun yung totoong bahay mo, temporary lang. So Paul is mentioning that this body that we have right now is just a tent. Sabi mo sa katabi mo, tent ka lang. Tent ka lang. So if this earthly tent we live in is destroyed, we have a building, hallelujah, from God. An eternal house, a building, a house. Now, kapag sinabi mo ng building, maganda na, may pundasyon na to, tama ba ba? Isa na tong property. Ito na yung mga binebenta nila, Pastor Lucky, nila Stone. Tama ba? Property na to kasi once you have this is yours. Wala nang, hindi ka pwedeng palayasin basta-basta kasi meron titulo yan. Tama? So magkakaroon daw po tayo. So katawan ngayon, temporary lang. But wag kang kabahan, wag kang malungkot. Kasi meron daw po tayong building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. So in context lang po, para maintindihan po natin lahat. Kapag ikay namatay ngayon, na ikay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sino po rito tumanggap na sa Panginoong Jesus? With confident. With confident. With confident. With confidence. Sino? Amen. So pag ikay namatay, sa mga oras na to, na sigurado ka na tumanggap ka sa Panginoong Jesus, tinuturing nga ni Pablo na natutulog lang eh. Tama ba ba? Dalawa ito, it's either you die right now or right now dumating ang Panginoong Jesus para sa second coming. Same po yun. Kasi tingnan natin sa verse 1 Corinthians 15:42, kapag dating ng Panginoong Jesus sa tunog ng huling trompeta, lahat daw po ng namatay na tumanggap sa Panginoong Jesus ay muling bubuhayin. Ito yung karuktong nun. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya huwag kayong malungkot kung meron kayong mga relatives, kaibigan, na mga na may yumao na. As long as they receive Jesus Christ, isang araw bubuhayin sila muli. Ngayon, sa muling pagkabuhay or pagkabalik ni Jesus, ang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Hindi na mabubulok, hindi na magka-perish. Walang karangalan at mahina ng inilibing. Maraming kasalanan, maraming mga shortcomings, maraming mga sakit. Siguro mga pingkaw, whatever. Hindi perfect yung katawan. May komang, whatever. Isa lang paa. Nahihiya. May ketong, whatever. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangal at mahinang nilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Hallelujah. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, meron ding katawang espiritual. Hallelujah. The glorified body na ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos is a spiritual body. Hallelujah. I love it. Ang unang tao, ganitong sinasabi sa kasulatan, ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay ang spiritong nagbibigay buhay. That's Jesus. Ngunit hindi na unang spiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa,
sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. So ito yung katawan natin. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Hallelujah. I'm so excited to have that kind of body. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Oh, hallelujah. Kahapon, pinag-usapan po namin sa intercession namin, Jesus Christ right now is at the right hand of the Father. Nag-i-intercede para sa atin. He is our great high priest. Alam niyo po ba ang Panginoong Jesus ngayon sa langit, dadala niya ang katawan, glorified body. Siya ang kauna-unahang tao na may glorified body na nasa langit ngayon. Why? Kasi pinapauna niya na yon. Kung anong nangyari sa kanya, mangyayari sa iyo. He is representing you and me in heaven right now. Kung anong nangyari sa kanya, namatay, muling nabuhay, nagkaroon ng glorified body, mangyayari din po sa atin. Hindi man tayo abutan ng kamatayan natin, kung dumating man si Lord sa oras na to na tayo'y buhay, sa isang iglap daw po, papalitan ng ating mga katawan. Bibigyan ko kayo ng glimpse ng glorified body ng Panginoong Jesus. Nung glorified body si Jesus, nung siya'y muling nabuhay, tumatagos na siya sa pader eh. Alam niyo ba yun? Nasa upper room sila, nakalak lahat kasi takot na takot yung mga disipulo. Walang ano-ano. Jesus Christ stood in front of them. Glorified. May katawan po! Sinuksok pa nga ni Didymos, ni Thomas. Hallelujah! Yung body na yun, nagte-teleport. Kung gusto ko lang sabihin, wala na dito, wala na sa standard ng mundo. Hallelujah. Thank you, God. Now, so our body now is just a tent. It's temporary, weak, perishable, and corruptible. Tama yung kanta eh. Ako'y tao lang na dadarang at natutokso rin. Now, mahina, weak, perishable, corruptible. But we have a building from heaven, our eternal house. Ang gusto pong sabihin dyan, I love it. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, una, binalik na sa atin yung dominion and power. We have powerful na, tama ba? Even itong katawan natin, actually sa 2 Corinthians 4, 5 po itong binasa natin. Kung babasahin yung 2 Corinthians 4, mga Bible naman kayo, sinabi doon, we are treasures in a jar of clay. We are powerful na eh. Kaso nga lang, yung sisidlan natin, jar of clay pa lang. Alam mo yun? Mahina pa. Talaga nasasaktan, nahihirapan pa dito sa mundo. Kaya nga yung sabi sa verse 5, yung first letter sa first word sa chapter 5 is 4. Hallelujah. Kaya yung sakit mo ngayon, temporary. Ay ba yun? Yung nararamdaman mong hinagpis ngayon, temporary. Yung pagod mo, temporary. Yung burnout mo, temporary. Yung pinagdadaanan mo ngayon, temporary. Sabi sa chapter 4 na 2 Corinthians, everything that we see, everything that is seen is temporary. As long as you see that right now, that is just temporary. Hallelujah. Nakaka-bless. Kaya yung testimony ni Fresi, talagang saktong-sakto talaga ngayon. Sana ma-encourage po tayo doon. Hindi mo siya makikita as yabang eh. Makikita mo siya as someone who stood in faith. Someone na talagang nung panahon dati, 2006, 2005 nga siya, nauna pa sa akin yan. That time is talagang mahirap po yung buhay talaga. Hindi ko naman sinasabing madali na yung buhay ngayon. Marami, ibang level na eh, no? Ibang level na yung problems, struggles. Pero yung mga panahon po dati naman, dahil nanindigan sa pananampalataya, kung makakabalik ka lang sa future, no? Masabihan mo yung the old self mo eh, na kapit lang,
Sa year 2020 ganito, pangasawa ka ng cum laude. Kung may ganun lang, kung pwede lang ganun, di ba? Babalik ka lang sabi mo, huwag kang susuko huwag kang magpapakamatay Huwag kang gigive up kasi doon sa pinanggalingan ko, successful ka. Wala naman ganun Faith lang! Right now, we are living standing by faith. Now we know tomorrow is better than now. Better than yesterday. So, do not let your temporary battles make you forget your eternal destiny. Kaya maraming Christian, maraming mga anak ng Diyos nanghihina sa mga oras na ito. Kasi wala namang ibang gagawin yung demonyo sa atin but to deceive us, bulagin tayo. Sabi doon, binablind daw niya para hindi makita yung light of the gospel. Binubulag niya talaga tayo sa mga circumstansya, sa mga problema, para makalimutan natin that we have an eternal glory waiting for us. Nagagawa nating ipagpalit yung mas mahalaga sa mga temporary na solusyon dito sa mundo. Ano yung pinakamadaling solusyon? Umalis. Pinakamadaling solusyon is to fly away. Tama, Iwanan na lang o hindi na labanan. Kaya kapatid, kung anong pinagdadaanan mo, anong level mo man ngayon, anong estado mo man sa buhay ngayon, maniwala ka. This should give you encouragement Live with eternity in mind. Sabi nga kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Tama ba, Ay, inakum naman. Kung may buhay na walang hanggan ka, bakit parang sawing-sawi ka na sa problema mo ngayon? Buhay mo walang hanggan nga. Isipin mo, sino rito nakapanood na ng mga vampire movies? Mahilig po ako manood ng mga vampire movies Interview with the Vampire. Paborito ko yan Mga Twilight Saga. Nanonood pa tayo nun. Anong mapansin natin sa mga vampira? Ang tatanda na, di ba? 100 years old. Ano mapansin natin sa kanila? Ang yayaman. Ikaw ba naman tumira ng... Ikaw naman mabuhay ng 300 years old. Mahirap ka pa, tanga ka na siguro. Ewan ko sa'yo kung nabuhay ka ng mga 300 years dito sa mundo, tapos pulubi ka pa, kunin mo lang yung mindset na ang buhay natin dito is eternal. Mamatay man tayo ngayon, sabi nga, natutulog lang Magta-transition lang tayo. Kaya wag ka masyadong magulumihan. Gaano kabigat man yan, wag kang susuko, kapatid. Worth it ilaban ang eternal life. Worth it ilaban sa dulo yan, maniwala ka. Wag mong ipagpapalit ang greater blessing sa isang bowl ng sopas na ginawa ni Esau kay Jacob. Ipinagpalit niya yung birthright niya dahil nagugutom siya. Pinagpalit niya sa isang bowl ng soup. May tuso si Jacob tama ba? Si Jacob nasa sinapupunan pa lang. Kambal po kasi yan, si Jacob at si Esau. Nung nasa tiyan pa lang sila ng nanay niya, dapat talaga palabas na hinawakan pa yan. Yung baby pa lang umahawak na sa paanong ako muna. Kaya naging panganay si Esau. Ngayon, hanggang pagtanda siguro hindi matanggap ni Jacob na naunang lumabas si Esau. Kaya sabi ni one day si Esau umuwi. Si Esau kasi hunter Mga ngaso. Si Jacob nagluluto. Ang sarap, amoy na amoy niya yung niluluto. Sabi ni Esau, pengin naman ako niyang niluluto mo. Anong sabi ni Jacob? Sige, pero eto kasunduan natin. Ako na ang panganay. Okay? Ako na ang panganay. Bibigyan kita ng pagkain, ako na ang panganay. Ito naman si Esau, panganay. Walang kwenta yan. O sige na, ikaw na panganay. Para naman di tayo kambal. Parang ganyan. But, birthright is very sa kanila. Kasi yung flow ng blessing nasa panganay. Isipin mo yun. Kaya nung binless na, nung bulag na si tatay nila, na si Isaac, ang kamay niya pa ganun. Ang blessing ng pagkapanganay napunta kay Jacob. Kaya galit na galit si Esau. Ang gusto ko po sabihin sa inyo, kaya ko sinasabi yan, mas maganda po yung nilalaan ng Diyos kaysa sa ino-offer ng mundo. The world will offer, yung world, temporary lahat ng solution ng mundo Temporary lahat.
Antayin ninyo. Stand up in faith. Parang yung hinati yung dagat. Sabi, stand up and see the salvation that the Lord is doing for you right now. Sa tindi ng pinagdadaan mo ngayon, tumayo ka, tingnan mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong isuko, huwag kang bibitaw. Hanggang dulo, ilaban mo. Number 2, the Spirit is our guarantee of future glory. Ang galing ni Lord eh. Alam kasi ng Panginoon na tayo mga tao, talaga mga mahihina, alam mo yun? Mabilis bumitaw. Kaya ang ginawa ng Panginoon Diyos sa atin, binagkalooban po tayo ng banal na Espiritu. Mantakin mo yun. Hindi tayo karapat-dapat, tayo yung mga makasalanan. Pero dahil lang sa pakikiisa natin sa Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, hinayaan na tumira sa atin. Not without a purpose. Hindi decoration lang ang banal na Espiritu nasa atin. It is part of the Godhead. God is with you. Emmanuel, God is living inside you. There is a God living inside you. As a guarantee. Sabi sa verse 5, now the one was fashioned as. Ito yung sinasabi ko, yung Diyos mismo talaga yung nag-fashion sa atin. Binihisan tayo ng Diyos. Now the one was fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit. Ano po ibig sabihin ng deposit? Deposit is not full payment eh. Tama? Pero pag may deposit na, makakaasa ka na. Tama, no? O, di ba? Alam ng mga sales, natin, mga nagbibenta natin dyan. Ang pag nag-deposit na, lalo kung malaki-laki yung deposit, no? Nag-deposit na ng 1 million sa'yo. Mga kapatid, ang dineposit ng Diyos sa atin, banal na Espiritu. Hindi pera. Diyos mismo ang dineposit niya sa atin. As a guarantee daw of what is to come. Hallelujah. So, ano bang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Alam mo, kaya mo kinakaya kasi may Holy Spirit ka. Kaya mo na-endure kasi may Holy Spirit ka. There are many times, alam ng Diyos yan, na pag-give up ka na. Ako personally, ay nako, sabi ko talaga, kung wala lang yung Holy Spirit, baka matagal nang wala ako. Totoo. And I know, sa hirap ng buhay na pinagdadaanan, why? The Holy Spirit strengthens your faith when your eyes can't see. There are moments na hindi mo na makita yung solusyon. There are moments na parang wala nang kinabukasan. There are moments na parang wala ka nang marinig, wala ka nang makita, hindi mo na kaya mag-pray, hindi mo na kaya magsimba, ayaw mo nang humarap sa lahat ng tao, but as long as the Holy Spirit is inside you, there's still the still small voice encouraging you, pushing you. Tayo kapatid, tayo anak, kaya mo pa yan. Tayo anak, oh hallelujah. Babangon at babangon ka. Sabi ko nga, you're blessed. You're blessed if there are someone na nangangamusta sa'yo, nag-encourage sa'yo. You have leaders, you have pastors, may mga brethren ka, nagmamahal sa'yo, na kumukumusta sa'yo. Eh minsan nga, sa tao, minsan may taong wala nangangamusta. But purihin ang Panginoon Diyos because of the Holy Spirit. Ako, testimony ko yun eh. Kasi sa akin, wala naman nag-encourage tulad ng ginagawa ko na gano'n sa mga worshipers, sa mga ano. Pero minsan, sa tindi ng problema ko, wala. Alam mo kung sino nag-encourage sa akin? The Holy Spirit, ibinabalik yung mga pinipreach ko. Kasi ito naman yung role ng Holy Spirit eh. To remind us of everything that the Lord has said. Tama ba? Alam mo, sino nagre-rebuke sa akin? Sariling preaching ko. Sariling mga sinishare ko. Sa mga times na talagang pag-give up na, binabalik ng Holy Spirit talaga. Dami yung mga moment na sinasabi ko. Ang galing. Sabi ko, Lord, ikaw ang pinaka talagang, kaya pala isang tawag sa kanya is comforter. Advocate. No? The Spirit of truth. He whispers hope when your heart is overwhelmed. Ito ang kailangan natin mga kapatid eh. Kapag punong-puno na yung puso mo, wag mong kung saan hanapin yung encouragement mo.
Dahil pag sa maling tao ka lumapit, baka yung encouragement pa sa'yo niyan. Okay lang yan. Tira lang tayo, kapatid. Lilipas din yan. Ay, naku po. No. Let the Holy Spirit encourage you. You're blessed if there are people na may banal na spirito, na sensitive, na discern yung pangangailangan mo spiritually. At marami tayo dito niyan. Tama ba? Yung hindi mo lang mamamalayan, na biglang may mag-approach sa'yo, biglang may mag-share sa'yo, the exact words that you need for that moment. Tama ba, no? This is our role. Ito yung pinag-aralan natin na pinrich ni Pastor Nicky nung karaan, saka ni Pastor Lucky. Tama? Knowing the needs of your brethren. Kasi tayo rin yung gagamitin. Kailangan sensitive ka sa banal na spirito. Tama ba, no? Now, kasi sabi lang, baka kasi pag yung focus mo, yung eternal glory na, kasi baka hindi mo na, baka mag-give up pa na dito sa mundo eh. Basta, antayin ko na lang si Lord, di bali na, maghirap ako dito, darating naman si Lord. Hindi ganun yun eh. Alam mo yung kung talagang totoo, na your eyes are focused doon sa inihahanda ng Panginoon sa atin. Looking forward to our future glory does not make us want to stop living in this world. Hey, listen, pakinggan mo mabuti ito sinasabi ko. Rather, it will give you patience. It will give you endurance. It will give you hope. And it will give you the desire to walk with holiness and uprightness. Totoo. Ay nako. Gugustuhin mong galingan dito sa mundo. Kasi alam mo, may inihahanda ang Diyos sa'yo doon. Mag-i-endure ka. Magtitiis ka, magiging patient ka. You will never dwell sa kasalanan. You will, kahit mahirap, lalakaran mo yung gusto lakaran ng Diyos. Tama no? Pag iba ang kuha mo dyan, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan. Hallelujah. The Holy Spirit will always teach you all things. Tama no? The Spirit will teach you all things. That's the guarantee kasi. The faith that we have, hindi naman ang galing sa atin yun eh. Tama ba? Hindi yun ang galing dahil lang nagsimba tayo, may faith na tayo dahil feeling ko, may faith na ako. Hindi. Faith comes from hearing the word eh. Now, sino nag-activate ng word sa atin sa tingin ninyo? It's the Holy Spirit. Sino nagbigay ng revelation at rema sa atin? It's the Holy Spirit. Kaya ka may faith ngayon to endure. Because you know, may deposit ka na eh. Ay nako po. Sasayangin mo ba yung deposit sa'yo? Kaya naman, we walk by faith and not by sight. If you're really, kung talaga naniniwala ka dito, na hindi natin alam eh, kasi malay mo tomorrow, tumunog na yung trompeta, no? We never know. Niwala nga sa atin ditong sure na bukas buhay pa siya. Tama, mali? Kaya nga sabi sa Bible, do not boast about tomorrow. For you do not know what tomorrow may bring. Sa ano na ako magsiserious kay Lord. Tapusin ko lang muna itong pag-aaral ko. Hindi, saka na ako magsilingkod kay Lord. Ano lang muna, mag-focus muna ako sa study ko, sa work ko. Saka na. Sabi ni Lord, hangal. You fool, sabi ni Jesus. Ngayong araw na to kukunin ko ng buhay mo. Oh, thank you, Lord. So, walk by faith, not by sight. Alam mo, ayun yung isang verse na hindi mo dapat makalimutan. 2 Corinthians 5:7. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:7? For we live by faith, not by sight. Napakadaling i-memorize. Pwede ba i-memorize niyan? Talunin pa kayo ni Pablo mag-memorize ng verse. For we live by faith and not by sight. Sige nga, sabihin natin, recite mo sa sarili mo. 1, 2, 3. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ang ikli. So, sight means it's what you see, what you feel, what you analyze, and what you understand. That's living by sight. Tama ba? Kung ano lang nakikita mo, ano yung nararamdaman mo,
Ano yung analytical, ano mo sa isip mo? Hindi, ganito kasi yan. Kaya niya ginawa yon kasi ganito. Kaya ganito kasi ganyan. Di ba magaling tayo mag-ano, no? Magaling tayo magpatakbo sa isip eh. Sight yun. But faith, it is what God promised even before it happens. That's faith. You will live by faith. You will live by God's promise. Hindi mo pa man nakikita ngayon, hindi mo pa man nararamdaman ngayon, you believe. And that's faith. You know na may promise ang God. Yung verse kahapon na binasa namin sa 1 John, napakaganda. Na whatever you ask for, basta nasa kalooban ng Diyos. Pagkakaloob niya sa'yo. Kaya dapat alam mo yung will ng God eh. Kasi yung will ng God, yung promise ng God, will ng God yun eh. Tama ba no? Alam niyo bang may promise ang Lord? Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. You should know that. Kaya nga kung tatanungin ka, kalooban siguro ng Diyos na maghirap ako. Hindi totoo yan! Dahil wala sa Bible na sinabi doon na maghihirap kayo dito sa mundo. Eh sabi nga sa 2 Corinthians sa kanyang kayamanan, siya'y nagpakadukha. Para sa kanyang kadukhaan daw, tayo'y maging mayaman. Verse. You should know that. Sino pong yayaman dito? Amen. Hindi natin to ginagawa dahil wishful thinking eh. Kailangan lang natin i-set yung mind natin sa totoo, kalooban ng Diyos. We need to set our mind para magka-faith tayo. Lalakaran natin. Tama no? Kasi kung hindi ka naniniwala, ibang lalakarin mo. But if you believe, your path, yung nilalakad mo, hindi mo man nakikita ngayon, hindi mo pa man nararamdaman ngayon, pero alam mo, you are on your way. Tanungin mo si Pres, way back 2005, nakita mo ba na ganitong buhay mo ngayon? But you believe. We believe. Balikan nyo ulit sa chapter 4. Dapat kasi i-preach ko chapter 4 and chapter 5 kasi sobrang haba. Meron doon sa chapter 4, sabi, if you believe, speak. That's the spirit of faith. Whatever you believe for, speak. Sasabihin mo. Huwag mong ikip lang sa puso mo. Huwag mong mapapanis yan. Tama no? Maghanap ka ng someone na pagsasabihan mo. Alam mo, darling, sabihin mo. Sa best friend mo, kaibigan mo. Hallelujah. Sight says, it's impossible. Alam ko, marami tayo dito mga pinag-pray na parang imposible. Meron ba? Yes. Okay yun Baka kasi muna lahat ng pinag-pray mo, yung mga sure ka na mangyayari lang, hindi na faith yun. Sa sigurista tawag doon. Tama no? Magkaroon ka rin ng prayer na it seems impossible. Why? Because faith says, with God, all things are possible. Palakpakan nga si Lord dyan. Thank you, God. You are the God of the impossible. Na magiging posible. Sight says, wala ka ng pag-asa. But faith says, your future is secured in Christ. Hallelujah. Dahil sinabi niya yan. Sight focuses on the problem. So tingnan mo kung saan ka nakafocus ngayon. But faith focus on the promise. Totoo. Hindi ko po sinasabing wala tayong problema. Ang dami natin problema. Ako, napakarami kong problema. But faith is focusing on the promise, not on the problem. Hindi ibig sabihin na hindi mo naharapin yung problema. Hindi imposibleng hindi mo maharap yan. But I'm standing on the promise. Kaya makakalakad ka pa rin, makakangiti ka pa rin, makakagawa ka pa rin. Alam mo yun? Naniniwala ka na may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Listen, hindi ka bumabagsak dahil matindi ang laban. Hoy, you're not down because the battle is intense. Bumabagsak ka kapag umihina ang iyong pananampalataya. Di ba yun? It's not the matter of how intense is ang laban mo sa buhay. Ang ikababagsak mo yung paghina ng pananampalataya mo. Tama no? Kahit ang problema mo is life and death na.
Kahit ang problema mo ay kasing laki na ng problema ni BBM. Nabibilib ka ako sa kanya. Sabi ko, grabe faith nito. Pag tinignan mo siya, parang wala lang, no? Ang galing. Ang galing talaga. So, yun yung parang ng faith eh. Yung hindi siya tumitingin sa laki ng problema eh. Number 4, last na po. We aim to please God. So, that's the main reason why we are living by faith and not by sight. That's the main reason why we are looking forward sa eternal bodies natin. Why? Because we aim to please God. Sabi nga we are created for His pleasure. Hindi sa pleasure ng ibang tao. We were created for the pleasure of God. Alam mo ba, blessed na blessed ang Diyos, tuwan-tuwa siya every time na nakikita kanyang may faith. Totoo! Every time na nakikita ng Diyos ang kanyang anak na nananampalataya, proud na proud yan. Kasi hodang i-endorse ka pa kay Satanas. Ganyang ginawa niya kay Job eh. Tama? Hoy, Satanas, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Lord naman, sabi ni Job, nahimig ako dito, Lord. Why? God is so proud! God is so proud! Alam niya yung pinagdadaanan mo, pero nandito ka na nagpupuri sa Kanya. God is so proud sa'yo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ayaw maniwala? Ako na lang, mahal na mahal ako ng Diyos. You can claim that personally. Walang problema doon. Totoo. Kasi yung iba kasi sa atin, ito pakinggan mo to may tao kasi na parang hindi na nila kayang maniwala na mahal sila ng Diyos. Dahil sa hirap ng buhay. Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganito nangyayari sa akin? Alam mo, you need to have a revelation of His love for you. Personally. Kaya nga si John the Beloved, kung papansinin mo sa 4 Gospels, si John siya yung author ng John. Pero makikita mo yung sulat niya doon. The disciple whom Jesus loved. Sabi ko, grabe nung author na to. Pwede naman niya sabihin, I go with Jesus, ganyan-ganyan. Hindi The disciple whom Jesus loved ran faster than Peter. Siguro nung nabasa ni Peter yung sulat niya ngayon, uy! Palibasa ka, nasa gospel ka. Ako, nasa dulo lang yung sulat ko. Hindi, gusto ko lang sabihin dito, you need to have a personal revelation of God's love for you. Parang yung ginagawa ni John. I am Paulo, whom Jesus loved so much. Iba po yung dating kasi noon, pag alam mong personally mahal ka ng Diyos. You will live to please Him. Sabi sa verse 9, so we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for us, the things we done in the body, whether good or bad. Hallelujah. We live by faith. It means we live for His pleasure. Tama, no? Paano ko nasabi yan? Kasi sinabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to... So, gagawin mo lang yung reverse engineering So, if you have faith, you are pleasing God. Hallelujah! So, kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, pinagdadaanan ganyan, just believe in His words, in His promise. Mahirap man yung buhay, itayo mo yan, and God is so pleased sa'yo. Talaga namang whenever you worship here, sa tindi ng pinagdadaanan mo, lupit. Alam mo, si God talaga naman. Sabi sa Psalms 22:3, He dwells in the praises of His people. Whenever we praise God, God is dwelling. Why? God loves you so much. Thank you, Lord. Conclusion. May natutunan po tayo ngayong gabi. Lalabas tayo dito na talagang, Lord, grabe yung pagmamahal sa amin. Tent lang to, Lord. Tent lang. Tent lang to, Lord. May inihanda ka sa aming Superman na body. Totoo. We're looking forward for that. Sa muling paghahari ng Panginoong Jesus, kasama na natin, we have glorified body, no?
Wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang hinagpis. Alam nyo ba, wala nang tulugan doon. Kaya yung mga mahilig matulog dyan, sulitin nyo na ngayon dito sa mundo. Dahil sa ating susunod na buhay, yung talagang eternal body natin, wala nang tulugan. Wala nang gutom. Sarap siguro, no? Ano kayo gagawin natin doon? Eh di mag-worship ng gusto kay Lord. Maghahari kasama ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Gusto niyo yun? Kaya ako bakit encouragement sa akin yan? Why? Yung kahirapan na nararamdaman natin, darating yung time wala ka nang mararamdaman ganyan, enjoy mo na. Hindi totoo. Ano ba yung buhay natin dito? Expect, napakaikli. Tama no? Mamaya, parang linggo-linggo na lang, may pinupuntahan kaming patay. Totoo, itong buong November. Every week, meron po kami pinupuntahan patay. It just goes to say, buhay po dito, napakaikli. Kahit na 100 years ang buhay mo dito compared to eternal life, napakaikli. Alam nyo na yung analogy nun, di ba? Kumuha ka ng isang maliit na butil ng buhangin. Pag nasa beach ka, try nyo po ito ha. Kuha kayo ng isang maliit na buhangin. That is your whole lifetime here on earth. And do you know how long eternity is? Ibalik mo yung buhangin doon. At lahat po yun is eternity. And that's the life we are living after this. Kaya huwag ka masyadong malungkot. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Temporary lang yan. Hindi ka naman titira sa bundok. Di ba yung nakatent? Titira ka sa building made by God. It refers to our body, eternal body. Amen? Hallelujah. So you may not see the answer yet. You may not see the breakthrough yet. You may not see the healing yet. But faith says, God is working even when I cannot see it. Your eyes look at the battle, but your faith looks at the victory. Hallelujah. To God be the glory.